Mga kabayan, sa nag-aabang po ng pinaka-latest update dyan sa kaso ng mga nawawalang sabungero, eto, kinumpirma ni Philippine National Police o PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang inilabas na warrant of arrest laban sa negosyante na si Atong Ang at iba pa kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Nartates sa isang press briefing. Nagpapasalamat lalong-lalo na sa media, napakabilis talaga. True that warrant of arrest were issued against Charlie T.V.Y. Ang alias Atong Ang at na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restrictive custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restrictive custody, and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the warrant of arrest. Ayon pa sa pulisya, alam din daw ng mga otoridad ang posibleng kinaroroonan ng negosyanteng si Atong Ang kasunod ng inilabas na arrest warrant sa kanya. Ayon kay Philippine National Police sa PNP Acting Chief, Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., tiniyak din ni Nartates na gagawin ng PNP ang lahat para maihain ang nasabing arrest warrant laban kay Ang. Do we know the whereabouts of Mr. Ang? Okay. We have certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest, at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure, and the PNP personnel, all PNP personnel involved are, of course, mandated na sundin ito. At gagawin nila ang lahat para ma-implement. Again, yung whereabouts po ni Mr. Ang, tukoy po natin. Tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Samantala, naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na maituturing na panlilinlang ang ginawa ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos umanong magsumite ng maling grid coordinates sa sumbong sa Pangulo website. Ayon kay Lacson, ang datos na isinumite ni Bunuan ay labis na pinalobo dahil mas mababa umano sa 421 ang aktual na bilang ng mga ghost flood control projects. Dagdag pa ng senador, kasalukuyang inaayos o nire-retipikan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang naturang datos upang maitama ang mga pagkakamali. Batay sa impormasyong kanyang natanggap, kasalukuyang nasa Estados Unidos itong si Bunuan at batid na rin umano ito ng mga otoridad. Well, maliwanag kasi even sabihin natin hindi siya maging principal, sa cover up pa lang, no? Kitang-kita mo yung kanyang complicity. Now, Secretary Bunuan is in the United States. More or less, may idea naman kami, yung authorities, kung nasaan siya doon. And minomonitor naman siya ng ating embahada ron. So, kung may lalabas na warrant of arrest sa kanya, and kasi papadala namin siya ng subpoena. At siyempre, hindi siya makakarating, makokontempt siya at pa-issue din namin ng warrant. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.